Nakatanggap ba kayo ng text na ang iyong reward points ay malapit nang mag-expire? Nakakahinayang, pero totoo nga kaya yan? Sa mabilis na takbo ng teknolohiya, maraming lumalaganap na schemes na naglalayong kunin ang inyong tiwala at ang inyong impormasyon. Kasama na rito ang reward point scams na maaring magdulot ng perwisyo imbis na premyo. Ang nakagugulat, minsan pa ay galing ang message sa mismong official platform ng iyong service providers gaya ng e-money, bangko at iba pa. Paano nga ba maiwasan ang maloko at maprotektahan ang inyong data mula sa ganitong klase ng phishing scam? Alamin natin ang tips tungkol dyan dito lang sa MIL 101. Mga ka-RSP, napapanahon na naman po ang iba't ibang klase ng phishing scam. At kamakailan nga lamang ay naging usap-usapan ang reward points scams kung saan nalilimos ang mga accounts ng biktima. Pero ano nga ba ang reward points scam? Ito po ay isang uri ng scam kung saan ginagamit ng mga manloloko ang reward points mula sa iyong service provider, credit card o bank account. Pinapaniwala nila ang biktima na mag-expire na ang kanilang points o may special na promo na kailangang i-redeem agad para makuha ang kanilang personal na impormasyon. Paano nila binibiktima ang mga tao at kinukuha ang kanilang impormasyon? Una po ay sa pamamagitan ng tawag o text. Kadalasan, tatawag o mag-text ang scammer na nagpapakilala bilang taga-bangko o kaya service provider, e-money o credit card company. Sasabihin nilang may urgent na offer o may expire ang points mo. So ang note po natin dyan, kung noong random prepaid number ang gamit ng mga scammers kasi sa panahon po ngayon, ginagamit na rin nila ang official platforms o number ng organizations. Pangalawa, phishing websites o links. Magpapadala po sila ng link sa text o email na magmumukhang official na website ng inyong bangko o credit card. Kapag binuksan mo ito, hihingi ng iyong personal na impormasyon tulad ng card details, PIN at maging ang OTP. Pangatlo, yun nga po, yung OTP kinukuha nila or one-time password. Kapag nakuha nila ang inyong OTP, magkakaroon sila ng access para gamitin ang iyong account, kumuha ng pera at gumawa ng transaksyong ikaw ang magbabayad. Ano po ang mangyayari kung mabiktima ka ng scam na ito? Mawawala po ang iyong pera na madalas ay hindi na pwedeng mabalik. Maaari ring magamit ang iyong mga impormasyon sa iba pang scam o panloloko ng iba. Ang tanong, ano-ano ang mga red flags na dapat tandaan? Una po, urgency. Deceiving and text at ini-encourage ka na i-click ang isang link o pinapasa ang details mo ng mabilis dahil mag-expire daw ang points. Pangalawa, unsolicited calls o messages. Bigla kang tatawagan o iti-text kahit wala ka namang hinihintay na transaksyon o promo. Pangatlo, hinihingi ang OTP o personal na impormasyon. Tandaan, kahit kailan, hindi humihingi ng OTP, PIN o buong card details ang mga lehitimong bangko. Pang-apat, suspicious links. I-check kung ang mga website o link na pinapadala ay may kakaibang URL, spelling errors, o hindi secure. Yung mga wala pong nakikita natin dun sa may search engine na HTTPS. Another question, ano ang dapat gawin para makaiwas sa scam? Una po, huwag po tayo magbigay ng impormasyon. Huwag ibigay ang iyong PIN, OTP o card details kahit pa ang tumawag ay nagpapakilala mula sa bangko o telco. Pangalawa, i-verify ang tawag o text. Tumawag sa opisyal na hotline ng iyong bangko para kumpirmahin kung lehitimo ang tawag o mensahe. Pangatlo, huwag mag-click ng link. Kung may natanggap kang suspicious na link, huwag itong buksan. Mag-login lamang sa opisyal na website ng inyong bangko. Pang-apat, mag-set ng alerts at mag-download ng antivirus or spam software. I-activate po ang notification para sa lahat ng transaksyon sa iyong account. Mag-download ng software para makita agad ang kahina-hinalang aktibidad. At huli, ay mag-report. Kung natanggap mo ang scam message o call, i-report ito sa iyong bangko o sa National Telecommunications Commission o NTC o di kaya
ay sa Department of Information and Communications Technology or DICT. Paalala po sa publiko, ngayong nauusang ganitong scam, maging mapanuri at maingat sa bawat transaksyon, online man o telepono. Yan po ating pinag-usapan sa MIL 101.